Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristong buktong na anak niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagparamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay at nilibing, raw ay nabuhay na muli mula sa mga patay. Umakyat sa langit, umupo sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, dooy magmumula at paririto, upang hukom sa mga buhay at mga patay. Nasampalatayan ko ang Diyos Espiritu Santo, tang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Ito po ang sinasabi sa awit 107, verse 1 and 2. O magpasalamat tayo sa Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Wagas ang pag-ibig at nananatili. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayaang magpuri, yamang nangaligtas sa tulong ni Yahweh. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos, sa umagang ito, tunay nga po na tinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Marami pong salamat sa kabutihan mo po sa buhay ng bawat isa. Tunay nga po na ikaw ang Diyos na banal. Ikaw ang Diyos na mapagpatawad. Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Tunay nga po, Ama, sa oras na ito, naniniklod kami at humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami, linisin mo po kami, at tunay na sa umagang ito ay maging karapat-dapat kami sa aming pagsamba, sa aming pagdulog sa iyo sa umagang ito. Tunay nga po, O Diyos, na makatagpo ka namin. Alisin mo po ang mga problema na bumabagabag sa aming mga puso, sa aming mga isipan, at tunay na ituon namin ang aming pag-iisip sa mga oras na ito, ang mga bagay na tanging ikaw lamang, Panginoon, ang aming maparangalan at mapapurihan. Dalangin namin ang buong gawain namin sa umagang ito. Ikaw, aming Ama, ang iyong banal na Espiritu, ang siyang pumatnubay, mula, Panginoon, sa magpapaawit hanggang sa tagapagsalita at sa bawat isa, na tunay na ikaw, Panginoon, ang pinupuri at pinapasalamatan. Marami pong salamat sa isang linggong nagdaan, sa patuloy na pag-iingat mo at sa lahat ng bagay na ginawa mo po sa amin. Kaya po sa umagang ito, sa iyo po namin, binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Patuloy po tayong tumayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa pananambahan sa Caridad Unida Christian Church. Tinatawagan ko po yung praise and worship team. Magandang umaga po sa bahay. So, pwede bakit pakibati yung mga katabi natin ng magandang umaga? So, we are on the new month na naman. Ang bilis! Parang isang ihip ng hangin lang. March na agad, no? Matatapos na yung unang quarter ng taong 2024. And I hope lahat tayo ay naka-achieve na. May na-achieve na ba? Bawat isa? Yeah. Hopefully, spiritually, may na-achieve ang bawat isa. Amen? And we are also on the season na naman to commemorate the sacrifices and also the resurrection of Jesus. By last month nga, meron tayong mga gawain about Lenten, and I hope makapag-participate ang bawat isa. But for today, let's continue to sing to the Lord, to praise the Lord. Let's declare, our Redeemer lives. Music. Truly, Jesus is alive every day, every part, every season of our lives. Sing! I know He rescued my soul. His blood is covering my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is held in
has covered my sin. I believe. I believe. The shame is taken away. My shame is taken away. My pain is still in His hand. I believe. I believe. Let's together raise the banner. I raise the banner. Whoa. My Lord has got me to praise. My Redeemer lives. 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 Lift my burden. You lift my burdens. Amen. I'll rise with you. I'm dancing on this mountaintop to see your kingdom come. My Redeemer lives. Sing all together. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Let's continue to sing the Lord. Truly our Redeemer lives. He is truly the King of Majesty. Let's continue to sing. Truly you know everything in our lives, Lord. Sing. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Sing all together. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Sing all together. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. You are the King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with
You are the Savior of our souls. Listen once again. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Truly that He is the King of Majesty. Where our Redeemer lives, Lord God. As we continue to sing to the Lord, aside from singing, let's also have a praise in our hearts. That in every challenges, every circumstances, He is able. He is greater than all. He is greater. Yes, Lord God. Truly, you are ever living God. Let's continue to sing this song. It's entitled God is Able. God is able, and He will never fail. He is Almighty God, greater than all we see, greater than all we ask. He has done great things. Lift it up, defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Thank you, Lord God. We overcome because you are able, Lord. God is with us. God is with us. God is on our side. He will make a way. Amen. And far above all we know, far above all we hope, He has done
overcome. 'Cause Lord, you are truly able, Lord. He's able, lifted up, defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Truly, you conquered the grave, Lord. You are able, my Lord. So you are with us. You will go before. You will never leave us again. So then you sing. Sing. Shine a light and let the whole world see. We sing it for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We sing it for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We sing it for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We sing it for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. Say, man, you are mighty to save, Lord. Let's continue to declare. Author of salvation. He rose and conquered the grave. 'Cause He is able. Conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, salvation. He rose and conquered the grave.
author of salvation. You are mighty to save, Panginoon. You are able, Lord God. We overcome, Panginoon, because of you, Lord God. Because of your sacrifice, Panginoon. You died and you rose again, Panginoon. Truly, you are great, Lord God. Truly, you are the King of majesty. Truly, our Redeemer lives, Lord God. And as we commemorate again the season of your resurrection, Panginoon, bigyan niyo po kami ng puso na handang magpasakop sa iyo, Lord God. Ng puso na handang i-declare na ikaw ang aming Panginoon, Panginoon. Na wala kami, hindi kami makakaprosi sa aming buhay kundi po dahil sa iyo, Lord God. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. I know you will never leave us nor forsake us, Lord God. Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng kasiyahan, nandyan ka sa aming mga buhay. Purihin ka, Lord God. Palakpakan natin ating Panginoon. Truly na you are the God of ages. This is all we pray in the mighty name of Jesus. Tayo po'y manalangin. Sa mga sandaling ito, Panginoon, kami po ay sama-samang nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin pong mga buhay. Tunay po, O Diyos, na aming kinikilala na ang lahat ng mabuting bagay ay nagmumula po sa iyo. At lahat ng ito, Panginoon, na aming pinagpapasalamat, ang laman ng aming mga puso, kasama ng aming mga dalangin, Panginoon, ay nais po naming patuloy na itaas sa iyo. So umagang ito, Panginoon, batid mo ang laman ng puso ng bawat isang nasa unahan, mga pagpapasalamat sa pagbibigay ng mga taon ng buhay, kaarawan, anibersaryo, sa pagpapagaling, sa karamdaman, pagpapalakas sa panahon ng kahinaan, sa mga oportunidad ay binibigay mo sa amin, Panginoon, sa mga pag-iingat, sa paglalakbay, sa mga bagong karanasan sa buhay, Panginoon, sa hanap buhay, sa trabaho na iyong pinuprovide sa amin, sa pagtugon sa aming pong mga panalangin, Panginoon. Salamat po. At maging doon sa mga pagsubok o mga challenges ng buhay. Sa iyo po namin tinataas ang lahat ng ito, Panginoon. Kinikilala na ikaw yung author ng lahat ng bagay. At alam namin, Panginoon, higit mong nababatid ang aming mga puso na ngayon ay nagpapasalamat sa iyo. Mangyari nawa na sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng iyong lingkod, yung igawad sa iyong mga anak na ngayon nagpapasalamat ang iyong basbas at pagpapala. Yan. So, purihin po ang Panginoon ngayong umaga. Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Marso, no? Month of March. Ang bilis lang po ng panahon at tayo po ay nasa pangatlong buwan na ng taong 2024. At this month din po ay ating i-celebrate yung Holy Week. Ano po, latter day ng days ng month of March ay ating pong bibigyang tuon at pansin ang pag-celebrate ng ating taon-taon na ginagawa. Pagkilala at pag-refresh ng ating mga alaala sa ginawa na dakilang pagmamahal ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay. So, ang tema po natin for this month ay may pamagat na for us, no? At ang tema pong ito ay kapahayagan na ang Diyos ay mayroong malaking bagay na ginawa sa ating pong mga buhay at patuloy na ginagawa sa ating mga buhay, lalo doon sa kanyang act of love, no? Doon sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. So the whole March, yun po yung ating pagtutuunan ng pansin at meron tayong different topics na pag-uusapan po sa buong buwan at yung pong pinakamalaking celebration natin o pagtuon ng ating pagdiriwang ay doon po sa ating magiging gawain sa Holy Week, no? Yung ating Lenten midweek service at yung ating pong sunrise service, no? Sa last Sunday ng March. So, ang something po na naka-assign sa inyong lingkod ay yung pong may pamagat na Jesus in agony for us. Ayan, ilipat ko na po natin para maliit pala. Pinalang malaki. Ayan. So,
ano ba yung bagay na binabanggit doon sa temang ito? Pag sinabing agony, no, kapag inyong titingnan po sa Biblia, sa dictionary, ang ibig sabihin po noon at kahulugan noon ay pain, o yung sakit, o yung hirap na dinanas ng ating Panginoon. So, this morning, ang gusto kong ating tingnan at pagbulay-bulayan ay ano ba yung pain na dinanas ni Jesus during the time ng kanyang pagkapako sa krus ng Kalbaryo. At paano tayo makaka-relate doon? Ano yung mga bagay na pwede nating matutunan mula sa mga bagay na yon na ating pong alalahanin ngayong umaga. So sa kabuuan po, ang ating magiging teksto ay magpapahayag ng mga ginawa ni Jesus sa Gethsemane at kung ano ba yung mga paraan o ano ba yung mga dapat na gawin kapag tayo ay humaharap sa mga krisis ng buhay o krisis sa ating mga buhay. So number one crisis na hinarap ng ating Panginoong Yesus ay yung final na kanyang pagharap sa kanyang mission, no, yung kanyang road doon sa kanyang death sa cross, no, yun yung siguro isa sa pinakamahirap na sitwasyon sa buhay at sa misyon ng ating Panginoong Jesus. So what to do when faced with a crisis? Ano ba yung ating gagawin kapag tayo ay haharap sa mga krisis ng buhay o doon sa tinatawag na pain o pains ng buhay, no? Iba-ibang bagay po yun, iba-iba yung maaring aplikasyon sa buhay natin. Pwedeng sabihin natin krisis sa ekonomiya, no? Sakop yung ating pinansyal na kalalagayan. Pwedeng sabihin na crisis na may kaugnayan sa ating relationship sa pamilya, sa asawa, sa anak, no, sa magulang, o sa mga kapatid, o sa mga kamag-anak. Pwedeng yung krisis na ating pinagdaraanan sa ating kalooban, no, yung ating mga emotional na kalalagayan sa buhay. So, lahat po tayo ay merong pinagdaraan ng mga krisis or pain. Maaring sabihin na iba-ibang antas o iba-ibang kalalagayan, pero lahat pong ito ay ating pinagdaraanan sa buhay. Pero ano nga ba yung ating maaring matutunan doon sa panahon na ang ating Panginoong Yesus ay humarap din sa malaking krisis sa buhay niya, no, para po sa ating lahat. Saglit po tayong dumulog sa Panginoon at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, samahan mo po kami ngayong umaga sa amin pong pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Ikaw po ang mangusap sa amin at patuloy na magbigay ng iyong mga naisin at mga aral upang siyang aming tularan at lakaran sa aming mga buhay pananampalataya. Purihin ka sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yan. So, mula po sa aklat ni Marcos, Kabanatang 14, talatang 32 hanggang 42. Yan. Hihilingin po natin ulit yung inyong participation para maganda-ganda. Yan. Babasahin po yung unang verse ng mga babae, tapos yung susunod po ay mga lalaki. Yan. So, yung magandang magbasa, pwede nang umuwi pagkatapos. Joke lang yan. Babae muna, tapos lalaki. No? Sabay-sabay po tayo, huwag tayong mag-uunahan. Ha? Okay, Mark chapter 14, verse 32 to verse 42. Nanalangin si Jesus doon sa bundok ng Olibo. Yan. Pakibasa po muna ng mga babae. Lalaki. Babae. Sa lupa at nanalangin.
O lahat po tayo. Umangon kayo, tayo na, narito ang magkakanulo sa akin ay papalapit na. Yan, puri po ang Panginoon ngayong umaga sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Parang siguro malabo ang mga mata ng lalaki, Mahina mahina yung boses. Mas malakas ang mga babae magbasa. Yan. Maliban yung mga nandito kasi nahihirapan sila, nakaharang ako Yan, pero susunod siguro, mas maganda, lakasan pa natin. Pero ito po yung ilan sa mga huling araw ni Jesus, bago siya humarap doon sa kanyang, sabi nga, pinakamahirap na sandali sa buhay. For us, this is not only pain, hindi lang siya basta isang sakit, kundi yung word na agony ay binanggit, parang it is more than pain, yung pang masakit. Kumaga sa atin, sa salitang Pilipino, yung lungkot ay pinalalim palalo nung salitang pighati, pighati o dalamhati, parang mas malalim na nakahulugan. So kapag tayo ay humaharap sa mga ganoong mga sandali ng buhay, meron tayong mga naiisip. Itong time na to, ito yung time kung saan makikita natin very clear kung ano yung puso ng ating Panginoong Hesus. Di ba? Dito, doon sa kanyang nalalapit na pagharap sa kamatayan, alam niya yun kasi He is an omniscient God. Kahit na siya ay nasa katawan ng tao, 100% na siya ay Diyos. So alam niya ang lahat ng mangyayari sa hinaharap. At alam niya na bilang na yung kanyang mga sandali bago siya humarap sa death. At itong time na to ay nagpapakita ng mga extreme emotion sa puso ng ating Panginoong Yesus. Mga kapatid, kayo ho ba ay humarap na sa malaking krisis ng inyong buhay? Have you ever been faced with a crisis? Kung i-recall nyo po sa mga time na to, ano ba yung isa sa pinakamahirap na krisis ng aking buhay? Pwede niyong i-recall sa inyong mga isipan. Maaring karamihan sa atin, kung hindi man nagkaroon ng mga crisis sa buhay, chances are that you will sooner or later magkakaroon ng ganoong mga pagkakataon. Hindi po ako nananakot, pero yun po ay parte ng buhay natin. Lahat po tayo haharap dyan sa mga bagay na yan. So maybe sabihin natin, it was the death of a loved one. Yung kamatayan ng isang mahal sa buhay. Isa yun sa pinakamahirap na krisis sa buhay ng isang tao. Lalo kapag kasama natin sa bahay yung namatay. At talagang malaking parte sa tahanan. Kung siya yung breadwinner, maaring isa ito sa mga number one na malaking epekto sa buhay natin. Or maybe, sabihin na natin yung pagkawala ng trabaho. Itong nakalipas na mga taon, marami po yung ganoon Maraming na-retrench, maraming natanggal sa trabaho, marami yung nahirapan financially dahil panahon na nga ng pandemya, panahon pa kung saan walang pera, walang magagastos. Parang hindi mo alam kung what is at stake sa hinaharap. Papaano na kung kailangan na namin to, wala kami matudukot. Napakahirap na sitwasyon. O kaya naman, yung krisis sa pamilya. Pangkaraniwan sa family, yung hindi nagkakasundo, yung nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Yung mga nag-aaway-away sa lupa, sa kayamanan, o kaya naman sa mga mamanahin, o yung iba pang mga bagay na sanhi ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Maybe it was a very crucial decision kung saan kailangan mong gawin para harapin o sa pagharap sa mga krisis na ito. Ang tanong, how did you deal with it? Paano natin hinarap yung mga krisis na ito sa buhay natin? Ano yung una nating ginawa sa panahon na tayo ay dumating sa mga krisis na iyon sa ating buhay? Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay may pamagat na What to Do when faced with a crisis.
No, what to do when faced with a crisis. Tuloy ko na po pala. Yun po yung ating pag-uusapan. At yung panalangin ko po, na kung tayo man ay dumadaan sa mga krisis ng buhay, ano man iyan, gagawin nating halimbawa ang ating Panginoong Yesus kung ano yung kanyang ginawa sa pagharap niya sa krisis ng kanyang buhay. So Jesus was facing the ultimate crisis. No? Sabi, He was in agony or in pain for us. Yung great or ultimate crisis ng buhay niya ay yung pagharap niya doon sa pain na dapat tayo yung tatanggap. Amen? No, dapat tayo yung tatanggap ng pain na yun eh. Pero it became his agony. It became his pain. No, ito yung naging sakit niya o naging sakit ng kanyang puso. Naging parang bigat o bigatin ng kanyang buhay. It is because nais niya na tayo ay, sabi nga, tubusin sa ating mga kasalanan. So, in the days na kung saan palapit-lapit na yung panahon ng kanyang pagharap sa mahigpit na sitwasyon ng buhay niya, nagkaroon siya ng pagkakataon na ilid patungo sa lugar kung saan siya ay magkakaroon ng time to pray with some of his disciples. No, kung makikita niyo po doon sa ating teksto, pinakita na may ilan siyang mga tinangay o niyayang mga disipulo na pumunta doon sa bundok ng Gethsemane para manalangin. No, iniisip ko, bakit pinili niya yung mga disipulong iyon? Baka meron pang ibang mga disipulo na hindi naman matutulog at magpipray din kasama niya. Pero pinili niya yung mga disipulong iyon at nakasama niya at doon sa entire time na siya ay nandoon o sila ay nandoon sa taas, nakatulog yung kanyang mga kasama. Pero si Jesus ay nag-pray o nanalangin. So, nagkaroon siya ng pagkakataon kung saan ay maranasan yung iba't ibang mga bagay sa kanyang buhay. No? May mga pagkakataon, nakita natin si Jesus, parte siguro ng kanyang hirap sa emosyon, ay magawa niya yung ilang mga hakbangin na nakakabigla para sa marami. No? May mga pagkakataon, di ba? Pumunta siya sa templo at halos iwas-iwas niya yung mga lamesa doon kung saan ginagawang negosyo ng mga tao sa paligid ng templo. At meron din siyang ilang mga pagkakataon kung saan nagkaroon siya ng pakikiharap sa mga religious leaders. No, doon sa mga tinatawag na mga matataas sa relihiyon o sa pananampalataya at sa kautusan na kung saan ay makipag-usap at magkaroon ng sabi nga ay mas malalim at malawak na pagkikipagtalo kasama ng mga taong iyon. So may mga time na alam natin ang ating Panginoon hindi lang basta nagtuturo kundi nagbibigay katwiran din sa dapat na paniwalaan ng mga tao during that time. No? At dito po makikita rin natin na maraming pagkakataon kasama niya yung kanyang mga disipulo sa buhay niya na binabanggit niya na malapit na siyang mamatay. No? So it was part of his pain. It was part of his agony. It was part of his last days kung saan ay haharapin niya ang pinakamahigpit na sitwasyon sa kanyang buhay. Mga kapatid, kung tayo po yung lalagay sa sitwasyon ng ating Panginoon, siguro marahil hindi ko natin kayang gawin yung kanyang mga ginawa. No? At marahil yung iba, instead na mag-pray, ay magrereklamo na lang sa hirap ng kanyang pinagdaraanan. Di ba? No? Maaaring isipin natin na siguro kung si ganito ito o si Jesus ay si ganyan, no? May kilala ba kayong mga taong ganoon na kung siya ay haharap sa mga mahihigpit na sitwasyon ng buhay niya, lalo yung mga crisis, yung pain, no? Baka ang gawin niya ay magreklamo lang siya ng magreklamo o kaya naman ay umiyak ng umiyak. No? Pero si Jesus, makikita natin ang ginawa ng ating Panginoon,
he devoted his time to go to Gethsemane and to pray with his disciples. No, kung ating pong babasahin yung kabuuan ng account na ito, makikita po natin na sa account ni Jesus, sa kanyang panalangin sa Gethsemane, pinapakita sa atin o nire-remind sa atin yung kanyang humanity, yung kanyang pagiging tao. No? Yung sangkap ng kanyang pagiging tao, yung full emotion, yung sakit na nararamdaman niya, yung kabigatan na meron siya sa kanyang puso, yung kanyang request sa Diyos na sana hindi na matuloy, sana lagpasan ko na to, sana mapagtagumpayan ko na to, o hindi ko na maranasan pa yung hirap na ito. No? Pero makikita natin, still, nandun ang Panginoon para harapin ang mga bagay na ito. Sabi po doon sa verse 33 and verse 34, sinama niya sina Pedro, Santiago at Juan, nagsimula siyang mabagabag ng lupa at lubos na nahirapan ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, ang kaluluwa ko ay lubang namimigati na, halos aking ikamatay, dumito kayo at magbantay. So makikita natin yung katangian ng sabi nga pagiging tao ng ating Panginoong Yesus during this time. No, meron din siyang kahit papaano ay takot harapin yung matinding pain na kanyang haharapin. No, pwedeng sabihin natin na siguro takot din mamatay si Jesus during that time. No, so, takot din siyang maranasan yung pangungutya ng mga tao. Ayaw niyang maranasan yung pang-aalipusta. Ayaw niyang maranasan yung pagbababa sa kanya ng mga tao sa paligid niya. No, dahil siya ay Diyos din. Pero ito yung dapat niyang pagdaanan. No? Kahit na nandoon yung kanyang pagiging tao, nandoon yung kanyang pagiging taong katulad natin, still kailangan niyang humarap sa panahon na ito ng kanyang buhay. And even though he was completely God, thank you, meron. He was also completely man as well. No? Pansinin niyo po mga kapatid, paano ba to ginawa ni Jesus? Yan. Nasaan na ba ako? Hindi pala nang ilagay, no? Ano ba yung isa sa mga nagpapakita ng kanyang yung kanyang parang pagiging tao? At ano ba yung completely nagpapakita ng kanyang dependence sa Diyos during this time? Sabi po, ang normal daw na posisyon sa panalangin sa panahon ni Jesus was to stand with your hands. Yung parang tatayo ka at nakataas yung iyong kamay. Yan. Naalala ko si Ate Lloyda, may time na ganun siya mag-pray, di ba? Nakataas yung mga kamay niya, nagpipray siya. So yun daw po yung normal na gesture. Yun yung normal position in prayer, no, during Jesus' day. To stand with your hands outstretched to heaven. Pero this time, makikita natin doon sa larawan ng kanyang pananalangin, Jesus falls on the ground. Nakadipa si Jesus. O nakadapa siguro. No? He was stricken with stress. So imagine niyo po yun. Nakadipa siya, o sabihin na natin, kasi may mga picture na may malaking bato, tapos nakayupyup siya dun sa bato, di ba? No, sa iba naman, ang sabi, nakadipa, halos nakadapa ang ating Panginoon during that time. No, so, he was stricken with stress, with loneliness, and with fear. No, sama-sama na yun. Yung kanyang stress, no, yung kanyang pagiging isa, pakiramdam niya, mag-isa lang siya kahit kasama niya yung kanyang mga alagad. No, naiisip niya, nararamdaman niya yung gagawin sa kanya ng kanyang mga alagad. No, kaya nga may mga pagkakataon, binabanggit niya na ilang beses nyo akong itatanggi, no? Ilang beses nyo akong itatatwa. At nandun din yung kanyang takot, of course, bilang isang tao. So, can you imagine yung stress na dapat ay nararamdaman natin, pero siya yung umako. Siya yung nakakaramdam during that time. No? So, he knew that he was about to die. And he knew that it would be a horrible death.
No, ano ba yung mission ni Jesus? His mission was to die for the sins of all mankind. And Jesus knew that He was our only hope. No, alam niya na kailangang mamatay para sa kasalanan ng lahat ng sangkatauhan, at alam niya rin na siya lang yung tanging pag-asa natin sa buhay. Sa account po ni Luke, ni Lucas, no, alam niyo po, ang sabi niya, Luke tells us that he was under so much stress that his sweat became like great drops of blood. No, sa account ni Lucas, ang sabi, talagang grabe yung stress ni Jesus during this time. No, kasi nga, 'di ba, sa tawag dito sa aklat ng Matthew, Mark, Luke and John, yung Gospels, halos magkakapareho sila ng account. No, iba-iba lang ng kaparaanan at iba-iba din ng parang karakteristik yung kanilang mga sulat. Dito kay Luke, ang sabi niya, si Jesus ay under so much stress na yung kanyang pawis no, ay para bang patak na ng mga dugo. Totoo pala yun, na yung kasabihan na dugot pawis, di ba? Yung pinaghihirapan natin yung isang bagay, yung dugot pawis, ibig sabihin talagang full of sacrifice, no? Puno ng sakripisyo. So, during this time, yung lahat ng bagay na dinadamdam ni Jesus, yung lahat ng bagay na meron siya sa kanyang puso, yung lahat ng mga bagay na karga niya, na dapat ay nasa atin, pero inako niya, ay halos nagpapakita na ang ating Panginoon ay pinapawisan na ng dugo. Sabihin, dugo na yung kanyang pawis sa sobrang hirap niya sa pagharap sa crisis na ito. So, how did Jesus handle all this? No, paano ito hinarap ng ating Panginoong Yesus? Why, or what did He do to prepare Himself for this crisis? Ano yung kanyang ginawa para ihanda yung kanyang sarili sa pagharap sa mga krisis na ito? Una, makikita natin, Jesus overcomes his deep distress by praying intensely. No? Kanya pong pinagtagumpayan yung kanyang pinagdaraanan sa pamamagitan ng pananalangin at yung panalangin intense. No? Sabi nga, prayer was not something new for Jesus. Halos paulit-ulit sa Gospels, makikita natin na si Jesus, He goes up by Himself, no? Umaalis siya kasama ng kanyang mga alagad, umaalis siya kasama ng crowd, kasama ng maraming mga tao para mag-pray. No, para mag-charge. Yun yung kanyang klase ng pag-charge. Yun yung kanyang klase ng pagpapahinga. No, nagpipray siya. Umaalis siya sa karamihan, umaalis siya sa grupo ng kanyang mga disipulo for Him to pray. Sa verse 36, makikita natin dyan, no? Ang sabi niya doon, Aba o Ama, ang lahat ng mga bagay ay magagawa mo, alisin mo ang sarong ito sa akin, ngunit hindi ang aking kalooban ang mangyari, kundi ang kalooban mo. No? So, makikita natin, Jesus approached the Father as a child approached his daddy. No? Ano yung meron dito sa bagay na ito? Kailangan nating imakita na kailangan nating lumapit sa ating Diyos the same way when we are faced with a crisis. Si Jesus during this time, He was facing a crisis. At ang ginawa niya, lumapit siya sa Diyos at siya ay nag-pray. At kung makikita natin, no, in-highlight ko po doon yung word na Aba or Ama. No, nagpapahayag ng isang, sabi nga, close relationship between Him and between the Father. No? Between Him and the God the Father. So we need to have a close relationship with God. No, kailangan meron tayong personal na relasyon at malapit na relasyon sa ating Panginoon, lalo sa pagharap ng mga krisis sa ating mga buhay. So, kayo ho ba? Have you ever lost your patience with someone that only came around to see you when they needed something? Diba, madalas tayo na
hihirapang pakitunguhan yung mga taong iyon, yung mga tao na pupunta lang sa atin dahil mayroong kailangan. No? Makikita mo lang yung taong ito when they need money, or they need advice, or they need something, they need a favor. No? Pero makikita natin kung paano pinakita ng ating Panginoong Yesus yung isang magandang halimbawa sa ating mga buhay. No? Yung isang magandang halimbawa ng pagharap sa anumang krisis, sa anumang hindi magagandang mga bagay sa buhay, siya ay dumepende at lumapit sa ating Panginoon. Are you that way with God? Tayo ba ay katulad ng mga tao na lumalapit lamang sa Diyos sa panahon na meron tayong hinihinging pabor o kailangan? No? Do you only go to Him when you need something? No? Si Jesus, He went to the Father for everything. Pero pinaka-importante, He went to Him just because He loved Him. He loved God. Amen? No? Napunta siya sa Diyos, napunta siya sa Panginoon, no? Lumalapit siya sa Diyos Ama dahil mahal niya ang Diyos. Mahal niya ang Panginoon. Nawa sa buhay natin, ganoon din po tayo. No? Hindi tayo pupunta sa Diyos dahil meron tayong kailangan. Hindi ka pupunta sa Panginoon dahil you are in agony or in pain. Hindi ka pupunta sa Panginoon dahil you are facing a crisis. Paano pag wala na? Diba? Hindi ka na pupunta sa Diyos. No, pero dito po, pinapakita sa atin, although God or although Jesus is in pain or in agony or facing crisis, no, He went on to God because He loved God. Pangalawa, Jesus expressed His confidence in God's omnipotence. Jesus expressed His confidence in God's omnipotence. Ano yung ibig sabihin ng omnipotent or omnipotence? God is able. No? God can do everything, anything. No? Kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. No? Sa verse 36 ulit, puntahan natin. No? Ang sabi po diyan, dun sa naka-highlight na lang, no? Ang lahat ng mga bagay ay magagawa mo. Ang lahat ng mga bagay ay magagawa mo. So, sinabi ito ni Jesus sa Panginoon. So, Jesus knew that God had the power to do anything that He so desired. No? Naniniwala si Jesus na kayang gawin at makapangyarihan ng Diyos, kayang gawin ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na Kanyang nanaisin. No? When we go to prayer, we need to display the same sort of confidence. No, hindi tayo dapat lumapit sa Diyos na nag-aalangan o nagda-doubt. Lalapit ka sa Panginoon pero iniisip mo nag-aalinlangan, kaya ni Lord yun. Diba? Yung mag-pray ka, you will pray for something, halimbawa kagalingan, kalakasan, karunungan, no? Pero nag-aalangan ka. Naalala ko tuloy yung isang, hindi nyo naman kilala. Kukanto ko na lang sa inyo. No? Merong isang member sa Bicol na although nakatutuwa naman ako kasi talagang she always asking for prayer. Pagka may mga may mga haharapin siya mga bagay. No, niya, board exam. No, nagpapa-pray siya pumunta sa pastoral house, nagpa-pray. So pinag-pray ko naman, sabi niya, paki-pray po pastor yung aking magiging exam. Sana makapasa. No, nakapasa naman siya ngayon. Tapos nag-ano pa siya. Nagtitake pa siya ng match courses, naging lawyer pa yata siya ngayon, nakapasa sa bar exam, kaya ang dami niyang achievements. Pero isa sa mga, medyo natawa lang ako ng konti, pati yung ballpen niya, sabi niya, Pastor, paki-pray naman po yung ballpen ko. Hindi ko maisip kaagad noon, kung paano ipapapray yung ballpen niya, pag-pray niya, kasi yun yung gagamitin niya sa exam. So, siguro wala namang mali doon, no? Wala namang mali doon sa
sa gesture niya, anything at everything na kanyang gagamitin sa kanyang exam ay kanyang pinapag-pray. Pero medyo natawa lang ako kasi pati yung ballpen, gusto niya na siguro nandun yung power ng Lord para tama yung sagot niya pagsulat niya. Baka ganun yung ibig sabihin nung ipapray. No? Pero ang mahalaga, yung paniniwala o yung confidence na alam mo na sasamahan ka ng Panginoon at kayang gawin ng Panginoon ang lahat ng bagay sa buhay mo. So Jesus knew that God had the power to do anything that He so desired. When we go to prayer, sabi nga, yun ang dapat nating i-display or we need to display that same sort of confidence. No? Sa Hebrews 11:6, ang sabi doon, without faith, it is impossible to please Him. For he that come to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kailangan pinanghahawakan mo yung mga pangako ng Diyos. Amen? No? Kapag tayo ay lalapit sa Diyos, kailangan pinanghahawakan natin yung pangako ng Panginoon sa buhay natin, yung kapangyarihan ng Diyos na kayang gawin ang lahat ng bagay ayon sa Kanyang kalooban. No? Sigurado tayo na kayang gawin lahat ng Diyos yung mga bagay na yun ayon sa Kanyang kalooban. No? Sabi doon sa Ephesians 3:20, He is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. No? All that we ask or think. Tandaan natin, minsan o madalas, higit pa sa ating paniniwala yung kapangyarihan ng Diyos. No? Mas higit na marunong ang Diyos sa atin. No? Minsan yung iyong hinihiling, yung iyong nilalapit sa Panginoon, hindi yun yung gusto niya, pero mas mabuti yung gusto niya para sa atin. Amen po ba? No? Minsan lang hindi maunawaan ng tao yun. Para sa atin, hindi naman yun yung hinihingi ko. Hindi yun yung gusto ko, pero yun yung gusto ng Diyos para sa atin. No? At yun yung pinaka-best para sa buhay natin. So, pangatlo, sabi, Jesus made a plea to be spared from His suffering. Jesus made a plea to be spared from His suffering. So, paano niya hinandle yung kanyang crisis sa buhay? Paano niya hinarap yung kanyang pain, yung kanyang agony? No, He made a plea to be spared from His suffering. At yung sinasabi ko kanina, no, nagreklamo. Nag-request siya, Lord, sana hindi ko na pagdaanan to. No, sabi doon sa verse 36, alisin mo ang sarong ito sa akin. No, yung sangkap ng prayer niya, alisin mo ang sarong ito sa akin. No? Bakit po ganoon? Bakit ganyan yung kanyang prayer? No? Bakit ganoon yung prayer niya? Because Jesus knew that He was awaiting for His death. Jesus knew what was awaiting Him. Yung kanyang kamatayan. Ilang oras na lang, no? Darating na yung kanyang kamatayan. At yun yung kanyang piniplease sa Diyos. Sana hindi na ako ito. Sana hindi ko na pagdaanan to. Sana alisin mo na po ito sa akin. No? So, ganoon siya ka-infame. Ganoon yung kanyang agony. Ganoon yung kanyang pagharap sa crisis sa buhay niya. Ang Biblia, it describes Jesus as the Lamb slain from the foundations of the world. Di ba? No, yung parang siya yung lamb o yung offering, yung tupa. No, He knew that He would die for the sins of mankind long before the world was even created. Kahapon, meron kaming, kahapon yata sa Bible study, sa small group sa Bagong Pook, na tanong din yun no? Doon pinapakita na long before, bago pa i-create ang mundo, nandun na si Jesus. No? He was existing na. At alam niya rin na mangyayari sa kanya yung kanyang pagdaraanan. No? But He was simply asking God if there was some other way. Siguro birang tao, makikita natin yung kanyang naisin na hindi na sana pagdaanan yung bagay na yun. And when that loved ones is sick in
thing, no, siguro kahit naman tayo, yun yung ating i-request sa Diyos. Yun yung ating sasabihin. Yun yung ating gagawin. Pero sa kabila nun, still, Jesus submit to God's authority sa kanyang buhay. Mga kapatid, lahat po tayo humaharap sa mga iba't ibang mga krisis ng buhay. We all have crisis in our lives. No, ano man po yung krisis na yan, hindi ko po alam, pero kayo po at ang Diyos ang nakakaalam ng mga bagay na yan. If you have not had one yet, no, alam ko na alam nating lahat na dadaan sa mga bagay na yan sa buhay natin. Ang panalangin ko po, kapag tayo ay humarap sa ganoong mga pagkakataon ng buhay, no, hindi man mahigit doon sa crisis na hinarap ni Jesus, no, you will follow Jesus' example and pray. No, gagawin natin at susundan natin yung example ni Jesus at yung kanyang panalangin. No, ano ba yung kanyang panalangin? Make it a habit to spend some time with Him each day. Yung panalangin na nagpapahalaga sa oras kasama ng Diyos sa bawat araw sa buhay niya. So meron pa tayong time manalangin, meron pa tayong panahong lumapit sa Diyos. Baka naman puro lang tayo reklamo, puro lang tayo pag-iisip ng mga hindi magaganda, o kaya naman ay pag-aalala o labis na pag-aalala sa maraming mga bagay sa buhay natin, nakakalimutan natin mag-spend ng time to pray. No? 'Di ba yung mga nanay, alam nila yan eh. Sa bahay, yung prinsipyo, kapag ikaw ay may ibang iniisip o maraming iniisip, kadalasan, lilipas yung buong maghapon, hindi mo magagawa yung gusto mong gawin sa bahay. Pero kung nakafocus ka sa iyong mga gagawin, marami kang magagawa sa bahay. No? So, ganoon din yung prinsipyo sa panalangin. We are to spend time with Him each day para lumapit at manalangin. Go to Him at times to say thank you, no, sa lahat ng bagay, to tell about something sa buhay mo. Hindi lang pupunta ka sa Diyos sa panahon na mahirap, sa panahon na nahihirapan ka, sa panahon na you are in pain. No? Be sure to show, sabi diyan, your confidence in God's ability to answer your prayer. Sabi, put your trust in Him. No? Ibigay mo sa Kanya yung iyong tiwala. And do not be afraid to pray something big. No, kapag tayo ay may pananampalataya sa Panginoon, hindi tayo takot na hindi tayo takot lumapit sa Kanya at ilapit sa Kanya yung mga pangarap natin sa buhay. Diba? Yung mga bagay na sa paningin ng marami, imposible, pero hindi natin alam, posible sa Diyos. No, He is a great and powerful God and He can do anything. And lastly, sabi diyan, be willing to submit to God's will no matter what that might mean. No? Kahit meron tayong gusto, kahit meron tayong request, or may plea tayo sa Diyos, tandaan natin, mahalaga pa rin tayo ay mag-submit. No? To submit or to willingly submit to His will. No? Kahit na ano yung mangyari, o kahit na ano pa yung pwedeng mangyari sa mga bagay na yun. So, did God answer Jesus' prayer? No? He surely did. No? Sinunod o tinugon ng Panginoon ang panalangin ng ating Panginoong Yesus. God's will was that Jesus would die on that cross for you and me. Yun po yung kalooban ng Panginoon. And that is what Jesus did. His agony is for us. His agony is for us. Kung tandaan natin mga kapatid, na yung hinarap niyang hirap sa buhay natin o sa buhay niya ay para po sa ating lahat. Yung anumang pain na meron siya during that time, yung pain na yun ay kinarga niya, yung pain na yun ay para sa iyo, para sa akin. Pero siya yung nakaranas nun simply because He loves us. Mahal tayo ng ating Panginoon. God can give you strength you need
to make it through the crisis you are facing too. Yung halimbawa na kanyang ginawa sa pagharap sa mga crisis na ito ay maaari po nating kunin upang kung tayo man ay haharap sa iba't ibang bagay na may hirap sa buhay, no, makakayanan po natin dahil alam natin ang Diyos, kinaya niya, tayo pa kaya. Magandang umaga po, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo sa umaging ito. Salamat po sa pagsama mo sa amin, sa aming sama-samang pagsamba. Salamat po sa pagpapaalala, Panginoon, ng iyong ginawa na pagpapakasakit sa krus ng Kalbaryo para po sa amin. It is all for us, Lord. At yung agony, yung pain na iyong dinanas during these times, Lord, ay para po sa amin. Pero dahil mahal mo kami, dahil iniibig mo kami, Panginoon, ninais mo na ikaw po yung magdanas ng lahat ng iyon para po sa amin. And we want to thank you, Lord. Salamat po sa iyong napakadakilang pag-ibig sa buhay namin. Salamat dahil kahit ano kami, Panginoon, kahit sino kami, hindi mo kami tinignan sa ganoong klaseng pagtingin, kundi kami po, Panginoon, ay binigyan mo ng iyong pagmamahal at pinaramdam mo sa amin na kami po ay iyong mahal kahit ano man yung aming mga buhay. Sa umagang ito, Panginoon, samahan mo po kami sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan, ingatan, makauwi kami ng safe at bigyan ng isang masaganang pananghalian kasama po ng aming mga mahal sa buhay at sa iyo po namin pinapagkatiwala yung buong isang linggo. Ano man ang aming gagawin, Panginoon, ikaw po ang mag-glorify namin sa aming mga gawain at nawa yung presence mo lagi ang makasama namin, Panginoon, all throughout this week. Purihin ka po, Lord. We thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Pinakamamahal, naway sumaating lahat ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipis at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.